Ito yung underpass ng Lerma. Basta hindi ganyan yung akin. Marami nila nag-hiking, mga matatanda. Saya. Bilis mo na. Yun yung bad news. Tumama siya? Nakaiwas siya pero sumem lang. Bawo na. Gusto mo bawo? Kakain na pa ako ng ganit lang. Ha? Ito ang Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin sa Japan from Nagoya to Tokyo. Sana ma-enjoy nyo at kung meron man kayong comments or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-like and share na din para madamay tayo sa algorithm, okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Boodle Body. Welcome ulit sa bago na namang episode ng Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Ngayong episode na to, pick up lang tayo pagtapos naming magkape sa Matsuya Sabo dito sa Naray. At para ulit malinaw sa ating lahat kung nasan na kami sa bike tour na to, ito ang ating official GCN map. Dito tayo natapos sa episode 5 sa Naray. At ito yung dapat naming makover for today's episode para makaabot sa inn namin sa Matsumoto. Kaya nood lang kayo kasi sa dulo ng episode nito may i-announce kaming masamang balita sa inyo. Kaya let's go, ikimashow! Yellow. Dead end kasi ito. Oo. Tapos yellow na. Balik ng highway. Yung highway yung yun. Okay, alis na kami dito. Medyo napatagal kami kasi ang daming magandang view at nagkape kami dun sa Alla Pavarotti na barista. Yung mga bata mag-hiking sila. Kailangan naming makauwi ng maaga dahil plano naming maglaba ng mga damit namin sa next hostel. Simula pa ng planning pa lang ng tour na to, yun talaga yung usapan namin. Kaunting damit lang ang i-empake para hindi ma-overload sa eroplano at para hindi mahirap dalhin lahat ng nakabike. Dahil dito, obligado kaming maglaba sa tuwing merong washing machine at dryer sa mga hostel na tutuluyan namin. Kasama sa pagbabike ang paglolondry ng iyong damit para tuloy-tuloy ang biyahe. At kailangan merong dryer. Kung wala, hindi kami maglalaba. Kasi syempre, mas magiging mabigat yung damit kung i-empake namin ang basa. Kaya yun yung goal namin sa episode na to. Makauwi ng maaga pa at hindi kami ganun kalaspag para makapaglaba. Habang nagbabike kami, bigla na lang nahulog yung isang pannier ni Gilson. Kakain na pa ako ng ganit lang. Kasi hindi na siya kumakagat. Buti hindi kumalasa sa gulong. Buti natapon lang sa gilid. Gusto mo i-boil eh. At dahil napag-uusapan na din natin yung pag-i-empake ng gamit sa bike, pag-usapan na din natin kung paano ikakamada yung bag sa bike at paano isi-secure ito. Para sa trip na to, nagdala ko ng maraming Voila straps. Ito bumili yung maraming ganito. Panggagapos ko lang sana ito. Gagapos kita. Mga elastic to na straps na pwede mong gamitin pang tali ng mga kung ano-anong gamit. At nagdala din ako ng maraming zip tie. Para in case na may kailangang i-secure, meron kaming matibay na panaling. Kita mo yun, tumalsik? Hindi pa, ipitan mo pa. So bakit ako nagdala ng maraming ganito? Yun ay dahil sa kanilang tatlo, ako lang yung bitin sa lalagyan ng gamit sa bike. Well, for me, yun yung tingin ko. Una, wala akong pannier racks at bags. Plano ko maglagay ng gamit sa fork kaso delikado kasi wala akong lalagyan. At pangalawa, yung front rack na gamit ko, hindi ko mahigpitan ng todo kasi na-confiscate yung adjustable na yabe namin sa airport. Hindi ko kasi na-check-in. May problema ako na confiscate yung multi-tool natin saka yung wrench na pang-wrap. Nanenok eh. Nakuha yung yung wrench tsaka yung multi-tool. Dapat pala hindi mo i-hand carry yun, i-check-in mo. At considered siya na pwede maging deadly weapon.
Kaya swerte lang talaga na marami akong dalang mga panali sa bag in case na may mangyaring hindi inaasahan. Gaya ng pagkahulog ng pannier bags ni Gilson. Buti hindi sa highway or sa lusong nangyari kasi baka bukod sa sira na yung bag niya, baka maaksidente pa kami kung magulungan namin yung bag. So ayun, better safe than sorry, magbaon kayo ng mga pang safety. Buti mula doon, puro lusong na lang, bibihira na lang yung ahon. Kung meron man, maikling-maikli lang, tas matarik. Sana makauwi kami ng mas maaga ngayong araw na to. Sa bawat bayan na madadaanan namin, iisa lang yung common denominator nila bukod sa mukhang peaceful. At yun ay bakit walang katao-tao dito. Nasanay tayo sa Pilipinas na laging may tao sa labas. Pero dito, parang ghost town lahat ng bayan na nadaanan namin. Parang gusto ko tuloy magbahay-bahay at kumatok at magpa-survey kung anong ginagawa nila sa buong maghapon. Nakakabuang isipin, ano yun, kami lang ba yung tao dito? Ha? Team? Oo. At sa mga previous episodes nga, sabi ko, bakit parang kami lang yung gumagamit ng sidewalks? Pero finally, nakahanap din kami ng mga tao na literal na naglalakad sa gilid ng kalsada. Mga grupo sila ng senior na hikers. Tingin ko mga hikers sila kasi may dala silang mga trekking poles. At saan pa ba sila magha-hiking, diba? Kaliwat kanan namin puro bundok. Baka sila nga yung mga tao dun sa nadaanan naming bayan na walang tao. Nandito lang pala silang lahat nagha-hiking. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ang dami nila nag-hiking, mga matatanda. Saya. Ha? Hindi, okay lang. Magko-converge din. Dito sa part na to, hindi ko alam kung slight lusong ba yung kalsada or mabilis lang talaga kami. Bumababa ba tayo? Patag lang. Kasi nagmamadali na talaga kami makauwi dahil alam naming malapit na kami sa hostel namin. At wala na din namang masyadong view kaya hindi na kami tumitigil ng matagal gaya ng dati. Yung time na to naalala ko, opposite siya ng feeling ng pagbabike sa tunnel. Dito sa labas at mahabang kalsada, malaya ka. Hindi ka takot dahil kita mo lahat. Mga bahay, mga palayan, kita mo yung langit at yung mahabang anino mo gawa ng lumulubog na araw. Dire-diretso ka lang, blanko ang utak. Para kang pinapatulog ng malayong guhit tagpuan habang pumapadyak. Tapos mapapaisip ka, sana taga dito na lang ako. Magbubungkal ng lupa, magtatanim ng gulay, may sapat na kita ka lang pang araw-araw hanggang sa mamatay. Pero mauubos din ang kalsada. Gigisingin ka ng stoplight. Papasok ulit sa utak mo ang mga problema. Gaya ng paano mo i-edit lahat ng kuha mo sa bakasyon na to kung hindi mo alam kung nadadump ba ng tama yung mga files mo. Kailangan ko makahanap ng computer shop dito para ma-check kung nakorap na ba yung mga pinagre-record ko since day 1. Kuha na kayo budol body shirt pare. 700 pesos lang. Saan makakarating 700 mo? Budol. Nangyari? Inulog lang ako. Saan? Dito.
bumaba dito. Oh. Tumama siya? Hindi. Nakaiwas siya pero sumemblang siya. Ayun, yung nahulog. Ano yan? And umabot na naman kami sa isang kumbini. Okay, save point. Nasaan? Ha? Bilis nun ah. Medyo hindi kami pagod niyan dahil nanggaling na nga kami sa mataas at puro lusong na lang towards Matsumoto. Pero dahil alam namin na malapit na nga kami, naisip na din namin magpahinga at mag-refill ng mga inumin at kumain din ng kaunti. Hanap tayo ng magandang kainin dito. Let's go! Sarap ng musok ko. Wap. Mali pala, hindi kaunti. Kaing matindi pala, sorry. Rice meal sila eh. Medyo kampante na kami na hindi kami aabutin ng dilim dito dahil nasa city area na kami. Ito yung underpass ng Lerma. Underpass ng Lerma. May FE. Sabi ko kanina, hindi kami gagabihin. Ano ba yan? Inabot na naman kami ng gabi. Pero ang ikinaganda, pag ginabi ka na sa city, wala kang problema sa kakainan. Wala kang problema sa kahit ano actually kasi marami ng tao sa paligid mo. Ninaw na daan dito ah. Tabi-tabi na kami dyan. Latag nyo na lang mamayang pag ganun, no? Tapos may isa dito. Ang ganda, dito natutulog si Doraemon, di ba? Biruin mo, napaka high-tech na robot. Dito lang yan nilalagay. Ito na yung mga tao, nagre-reels na lang. Mangiinggit ang mga Pilipino. Dito na ako. Galit ba sa atin yung guy? Hindi. Tahimik lang siya. Wala siyang sinabi. Si Mark, tahimik lang. Saan siya? Pero sumis... シャワールーム Ah, hi. これランドリーウォッシュルーム Ano yan? Wait. Ano yan nandyan? CR? Toire. この部屋はテラスもついてますのでよかったらご利用ください This room has a terrace, so please use it if you like. Kondini wa. Pwede naman natin hugot. Saan yung Chikaku na kombini wa doko desu ka? この、川を渡った向こうが大きなショッピングモールがあります、There is a big shopping mall across the river. はい。うん shopping? ウォーキング2 minutes、あ、はい、わかります。日本のイオンモールです Shopping? It is Ion Mall in Japan. わかります。はい。ありがとう。 Demanding man. Babad na siya. May shopping mall daw doon. Ion Mall. 2 minutes walk. Tara, Kung may kailangan kayo. kakain tayo. Busog na ako. Kain taba. Pwede bang dito muna ako? Kain taba tayo. At ito na nga, maglalaban na tayo ng mga damit gaya ng naipangako namin. Sabay-sabay tayong matuto paano gumamit ng Japanese washing machine. Nandito tayo sa segment ng doing laundry with Budol Body. Hindi na naka-unique yung underwear. Ako. Pero ano ako? Hindi. Akin yung parang basta hindi ganyan yung akin. Hindi ano. Hindi. Ginawanan niya yung brick mo. Kasama sa pagbabike ang paglolondry ng iyong damit para tuloy-tuloy ang biyahe.
Ito na, maglo-laundry na kami. Meron sabon. Una, kailangan mo buksan to. Yan. Uy, ano to? So, check muna dapat kung may mga naiwan sa bulsa kasi dati nakaiwan na ako ng ano eh. Ano ba na yun? Susi ng FJ. Lip gloss lip gloss. Lip balm. Pagkasyahin na lang natin ako. Baka mag-overflow. Oo nga eh. Pwede namang first batch, second batch. Sabay na kami ni Mark. Ako, konti lang yung ako. Pero baka kaya pa. May white din ako. Sabay ng Marino Bubu. yung batching natin, mauna yung mga taga-Ateneo. Talagang gusto nyo iwasan yung Marino eh. Ang baho talaga. Gusto mo baboy? Kadiri. Hindi naman. Isang daming mga gandamit. Just na to, bigay ng Vector. Uy. Salamat. Grabe. Hindi ka siya yan. Oo. Tinatanggal ba to? Oo. Amount of detergent. Ano pinagkarga nito? So mamimili lang tayo. Pareho lang. Mas maganda to. Sakto. Shot. Shot mo na shot. Cheers. Yan. Tapos, close the door. May instructions ba? Wala nga eh. Nilagyan na niya ng tubig. Okay na. Thank you. Okay na. Yun na yun, ganun lang. Isang reason din ba't maaga akong kumain ng araw na to ay para hindi na ako kakain pag-uwi. Maaga kaming nakarating at nasa city kami. Meaning maraming pwedeng kainan na masarap pero mahal. At dahil nagtitipid nga ako sa tour na to, hindi na ako sumama sa kanila para kumain. Tinapos ko na lang yung mga labada na sinalang nila. Naikwento na lang nila sa akin pagbalik na sa izakaya sila kumain at yen daw si Budol Buddy sa pagkain. So buti na lang nagpaiwan ako kasi baka napagastos din ako. Kaso nagutom din ako sa kalagitnaan ng gabi kaya napilitan akong silipin yung malapit nila na Ion Mall para bumili ng pagkain. Labang mga bento dito. Wala rin ako nabili. Dito na lang ulit tayo sa Save Point 7-Eleven. Sa huli, nang ibabaw pa rin ang pagiging gaijin. Sa 7-Eleven na naman ako kumain dahil mura. Pero ano bang relasyon ng pagiging foreigner or gaijin sa pagkain sa 7-Eleven? Base sa mga obserbasyon ko ng mga taong kagaya kong punks lang na nagbabakasyon sa Japan, gagawin nila lahat para lang ma-maximize ang kanilang pera. Kahit pa masakripisyo ang kinakain nila. At dito ako madalas makakita ng mga foreigner na kumakain ng nakasalampak sa sahig. Ganito kami dito, pinapatong yung pagkain sa simento. Mga bagay na bihirang gawin ng mga lokal dito sa Japan. Dito sa kombini, pwede kang maki-wifi kung wala kang mobile data. Dito sa kombini, pwede ka magpainit kung nangangatog ka na. Pwede ka mag-withdraw dito kung wala ka ng pera. Kung natatae o naiihi ka na, may banyo sila. Sa bansang sobrang layo ang kultura kumpara sa kulturang Pilipino, para sa akin, nasa kombini ang safe space ko. Gilson, ito. At dyan nagtatapos ang episode na to, pero wait, may bad news pa pala akong kwento sa inyo, diba? Kaya ito, panoorin nyo. Dun sa Japan trip namin, di ako nagdala ng laptop kasi masyado siyang mabigat. Tapos trinay ko din mag-computer shop dun sa Japan. Kaya lang, hindi sila pumapayag na magpasok ka ng hard drive sa kahit anong computer nila. At kailangan mo rin magpa-member. Kaya ito yung hard drive na dala ko nung Japan tour namin. Isa siyang Western Digital Passport, wireless. Meron siyang on and off button at meron din siyang wifi, pang on ng wifi. Tapos meron siyang card slot dito. So pag nagta-transfer ako, dito ko nililipat yung aking micro SD. Kaya lang ang pangit sa kanya, parang every time na nagda-dump ako, napuputol yung transfer. May times na 40 gig lang yung nata-transfer niya, tapos hindi ko alam kung nagdo-double dump na ako. Pero ang bad news, meron isang araw na na-delete. Merong 1 day worth of
files na hindi na-dump ng maayos, which is yung October 27, 2023. Yung clips na yon na-cover niya from pag-alis namin sa hotel namin sa Matsumoto up to Chino. So hindi nakita yung Lake Suwa. Lake Suwa maganda pa naman yun. Yun daw yung lake na kung saan binasa yung Kimi no Nawa, yung parang crater doon. So ang meron na lang ako is mga files from kila Gilson, kila Chris, kila Marlo. Kaya lang puro kuha yun ng cellphone. So ito yung mga nawawalang files na sana mapapakita ko sa inyo. Yung view ng Lake Suwa. Meron kaming lakeside videos. May bike lane pa naman doon paikot ng lake. Tapos yung Ahon Lusong overlooking ng Matsumoto. So ang conclusion is wag magre-rely sa ganitong hard drive or sa kahit anong hard drive na hindi nyo nakikita kung paano nililipat. Kuha pa rin kayo ng computer kung meron, makakabili kayo ng maliliit lang na parang tablet. Mas okay yun. Para alam nyo kung ano yung nalilipat at pwede nyo rin i-check real time kung nandun lahat ng files nyo. At dyan nagtatapos ang episode na to, pero review muna natin kung ano yung mga nadaanan na namin sa ruta namin papuntang Tokyo. Nag-umpisa tayo dito sa Narai. Natapos tayo sa hostel namin sa Matsumoto. At ito yung mga parte dapat ng vlog namin na hindi ko na maipapakita dahil hindi nga na-dump yung files. Pero wag kayo mag-alala, magagawa natin ang paraan yan. Kaya abang lang kayo at mag-subscribe sa channel na to dahil meron kaming bagong upload weekly, every Monday, 7 PM. Click nyo na din yung notification bell para masabihan kayo ni YouTube na may bago kaming upload. At paki-like and share na din tong video para damay tayo sa algorithm ni YouTube. At lastly, kung meron kayong tanong or suggestions, mag-iwan lang kayo ng comment at sasagutin namin yan. Next episode, kakain tayo sa Conveyor Belt Sushi. Nababadas na yung chef. Gusto ko pa mag-bike. Gusto ko na ng comfort zone. Oh, cheese in new beginning. Ay mo ba kami bentahan? Pack you.